Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Asayo Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kajusmosong Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokareta si Gandara Asayo upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa hapong ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang katrabaho nga ni Paolo Avellino na tila ba nakakouple nga daw po or couple silang dalawa ni Pao ng suot. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And next po pala natin mag-thank you sa atin pong mga subscribers na nakatutok araw-araw sa ating daily updates sa pamamagitan ng pagbabasa po ng komento. So ang comment nga po na ito ay nagmula po kay Miss Norma Dayag, mga kakimpaw. Ang sabi niya rito, "Good AM, Gandara, huwag masyadong i-publicize ang preparations para sa wedding nila. Para itong mga bashers ay hindi mag-isip ng masama para sa dalawa. Gandara, you know, kahit anong sama ng kapatid mo pa rin siya at hindi mo matatatwa. Dahil blood is thicker than water. Kaya nonetheless, baka pinatawad na ni Kimi ang kanyang kapatid. Kaya lang hindi na siya pinatira ni Kimi. Sila kami sa isang bahay. But with limitations. Kung ang Diyos nagpapatawad sa ating mga kasalanan, tao pa kaya? Kaya Gandara, if your caption is legit, huwag mo na isa publiko para hindi mabara ng mga aswang, asungot at higit sa lahat ay may mga maiinggit na artista at bashers ng KP. God bless us all, especially KP." So ayan, madam. Totoo naman yung sinabi niyo na kapatid is kapatid at hindi maitatatwa. And totoo rin na for sure napatawad na rin ni Kimi ang kanya pong kapatid. Pero yung maibalik sa dati, mahirap po yun, mga kakimpaw. Mapapatawad mo, oo, pero hindi mo pa kayang tanggapin. Hindi ka makakalimot kasi, mga kakimpaw, hindi yun basta-basta ganun hihilom. And madali lang sabihin yung napatawad mo na, pero deep inside pala nandun pa rin yung kurot. Yung fully recovered, wala pa yan, mga kakimpaw. At ang balita ko nga, may namamagitan po ng mga kamag-anak sa kanila ang dalawa ni Kim Chiu. And I don't think na doon pa rin talaga titira pilit sila kay Kim. Siguro susuyuin niya si Kim, ganyan. Kung gusto niya rin na magkaayos sila ni Kim. Kasi ate pa rin po yan at the end of the day. Kumbaga, andun yung pagmamahal niya kay Kim Chiu. Hindi po yun mawawala. Malamang nasaktan din siya na umabot sa ganitong point. Mga kakimpaw, silang dalawa ni Kim. Pero tulad nga ng kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. So, yun na lang po ang kailangan talagang kahit napatawad na ay pagsisisi pa rin at tuluyan pong magbago. Anyway, simulan na nga po natin ngayon ang mga nasakap nating balita ngayong araw at unahin na po natin talakayin ang tungkol nga po dito sa pagkakapareha ni Kimi at ni Blackpink Jennie, mga kakimpaw. So maraming ang nakapansin na same look silang dalawa, mga kakimpaw. And since favorite po ni Kim si Blackpink Jennie, for sure nga, mga kakimpaw, inspired po ito sa kanya kay Jennie, mga kakimpaw, ang look ni Kim Chiu. Kasi super idol niya talaga yan si Jennie, mga kakimpaw. Hindi tuloy naiwasan ng iba na pagkumparahin yung dalawa. Pero syempre, meron pa rin talagang mga fan na hindi po nakikitang kompetisyon ito, kundi talagang perfection, mga kakimpaw. Sabi nga dito, side by side, perfection. Na siya ikinatuwa naman ni Kimi, mga kakimpaw, at kanya nga pong ni-repost pa. Ayan nga, talagang namumuso-muso pa si Kim sa sobrang kilig, mga kakimpaw.
Makikita mo dito na talaga super fine siya ni Jenny. Sobrang na-appreciate niya mga ka-KP. Talagang both pretty naman talaga mga kakimpaw. Ang pangit lang nung kuha kay Jenny dun sa parang ewan ko ba, parang hindi makatarungan yung kuhang picture kay Jenny dun sa pagrampa niya mga kakimpaw. Pero sobrang ganda talaga ni Jenny dyan sa kanyang look na yan mga ka-KP. Ewan ko ba, pero sa buhay talaga ng bawat individual, mga kakimpaw, meron pong kontrabida, Kahit ang sikat na K-pop idol na to, meron din. Pinagkakaisahan eh. Anyway, dumako naman tayo mga kakimpaw dito nga po sa update kay Paolo Avellino kung saan ay pumasok nga po siya mga kakimpaw sa kanyang company mga kakipib. Bumisita po siya sa kanyang work, sa kanyang kumpanya. Ako natawa honestly kasi talagang pinaghahandaan nila Kim and Paolo. Hardworking talaga silang dalawa ni Kim para po sa future. Pero biglang may paganito tayong nabasa. Sabi dito, yes, twinning sila girl. Na para bang pinapalabas po mga kakimpaw na itong si ate girl nakatrabaho ni Pao. May something mga kakimpaw. Na para bang something fishy between them. Kasi couple daw. Kasi yung short, ewan ko, siguro sa color, yung short, tapos damit ni Pao, tapos yung top ni girl, tapos short ni Pao, parehas ng color, mga ka-KP. Maybe that's why. Pero ang layo naman sa couple, 'di ba mga kakimpaw? Kasi kung couple 'yan, sana nakapolo din or may collar din si Paolo Avellino, mga kakimpaw. Pero hindi 'di ba? Unlike kay Kimi na alam mo talaga binabagayan or bagay sila ni Paolo Avellino kasi si Kim hindi po mahilig sa black pero all of a sudden, 'di ba? Biglang lagi nang naka-black si Kim. Eto mukhang nagkataon lang mga kakimpaw no? Saka hindi naman sila magkatabi dyan, magkabilang dulo po, nasa kabilang dulot sitong si ate girl. Baka talagang ginagawan lang po ng issue silang dalawa mga kakimpaw. Baka gusto lamang pong silipan si Paolo Avellino ng mali, di ba? So eto po, dalawang lalaki ang katabi ni Paolo Avellino and take note yung kamay ni Paolo, mga po sa balikat nakahawak. Nung unang picture niya sa Lupon, 'di ba, with the business partners, yung kamay ni Paolo dahil babae yung katabi niya ay nakatago. Para bang ayaw humawak. Pero dito syempre brothers, ayan mga lalaki. So po si Pao sa kanila. Baka sadyang gusto napaka-perfect ika naman ng mga bashers, napaka-perfect naman ng Kim Pao. Paano kaya natin sisiraan yung dalawa? So, napakatahimik, gawa naman daw ng thrill ang Kim Pao kasi masyadong sweet, masyadong perfect, walang problema. Kaya gumagawa sila ng issue ngayon, mga kakimpaw. Grabe, diba? Pilit na lang talaga mga kakipi. Anyway, syempre mga kakimpaw, hindi po mawawala dyan sa ganyang usapin si Chinita Princess sapagkat yung iba ay may pagsumbong na agad kay Kimi. Ayan, si Paolo may ganto, ganyan. And yung iba ay hindi na po matiis at nagpapakananay. Pinapagalitan na po si Paolo Avellino na para bang sarili nilang anak mga kakimpaw. Pinagsasabihan nila si Paolo na umiwas-iwas. Pero guys, nawakan naman po natin ang atin pong isipan kasi hindi po imposible na may makakasama meron po sa paligid ni Paolo na babae kasi ang mundo po natin ay hindi lang naman puro lalaki ang mga tao. Marami din po mga kababaihan and hardworking na girls mga kakimpaw. Katulad na lamang ni Kimi. So hindi po mawawala yan sa paligid ni Paolo Avellino. Kita nyo naman, napakalayo ni Pao. Hindi pa ba yun pag-iwas mga kakimpaw? So wag po kayong mag-alala masyado. Huwag niyo rin pong alalahanin si Kimi kasi alam ni Kim kung ano po ang kanyang gagawin. For example lang, kung paano i-handle ang mga ganitong bagay at problema, mga kakimpaw.
Anyway, dumako naman po tayo dito sa mga comments na ating mga subscribers. Sabi dito po ni Ma'am ABS-CBN Philippines and Dina La Fortesa, well done Kimi, we are so proud of you. Gandara, bakit nila pinipigilan sa pagsasalita si Kim dahil walang alam? Kaya nagsasalita si Kim dahil marami siyang alam sa buhay. Hindi bobo, hindi duwag at hindi manhid si Kim sa mga nangyayari sa ating bayan. Go Kimi, kaisa mo ako sa mga pananaw mo sa buhay at sa nangyayari sa ating bansa. Kasi nga po, pilit nila ikinakaakibat mga kakimpaw yung 2020 meme na bawal lumabas. Kaya lagi nilang sinasabing walang alam si Kimi sa batas. Pero alam niyo sa totoo lang, parang sila na po itong walang alam mga kakimpaw. Hindi nila alam na bawat isa po sa atin ay mayroon pong karapatan na magsalita mga kakimpaw. Na bawat isa po sa atin ay entitled sa atin pong mga opinion. Siguro hindi nila alam yung mga bagay na yon kaya pinapatahimik nila si Chinita Princess. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment po ni Madam Nimpa Puwa. Shoutout po sa inyo. Ano bang gusto nila? Paringgan ang mga mata, bosalan ang mga bibig, at bingi-bingihan sa mga nangyayari sa bansa? Karapatan natin na magbigay ng opinyon ukol sa mga nangyayari ngayon. Dapat ilalaban natin ang mga karapatan bilang mga taxpayer ng bansa. Ang kaso, minsan Madam Nimpa Puwa, karamihan sa mga nagpapatahimik kay Kim, yung mga hindi pa man din po nagbabayad ng tax, mga palamunin mga kakimpaw, kumbaga mga pasaway sa lipunan, pasaway sa atin pong batas. 'Di ba mga kakimpaw? Tapos sila pa tumiga ng patahimikin si Kim. Kaya talagang nagpapasalamat ako doon sa isang netizen na nabasa ko mga kakimpaw. Casual netizens lang siya na sinabing, alam niyo sa totoo lang, tama si Kim eh. Kung meron mas may karapatang magsalita, hindi tayo yun, kundi si Kim dahil malaki ang ambak niya at isa siya sa mga taxpayers ng Pilipinas. Top taxpayers, take note. Which is tama, di ba? Talagang kung meron man pong mas may karapatan magsalita ay sila yon. Sila yung mga top taxpayer ng Pilipinas, hindi yung mga pasaway na hindi nagbabayad po ng buwis. Kung hindi palamunin, mga work lang ng work, sarili lang ang iniisip at hindi nagbabayad ng buwis. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kas po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.